Sabi po doon, Jeremiah chapter 29 verse 11 is a common verse for all of us. Ano po sabi doon? For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. And plans to give you hope in the future. Think about this. Plan of God for us. Sabi niya, ito ang plano ko sa inyo. Okay, sabi ng Panginoon, plano para kayo ay pagpalain at hindi para pasakitan o saktan. Plano para kayo bigyan ng malaking pag-asa at magandang kinabukasan. If we evaluate this verse, and this is actually the plan of God for each every one of us. Kapag tinignan po natin siya, napakaganda ng plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tingnan mo yung katabi mo, ang ganda ng plano ng Diyos sa Kanya. Amen. Diba? Sabi ng Panginoon, sabi niya, for I know the plans that I have for you. God is declaring that He has a plan for us. And sabi niya dito, it is a plan to prosper you and not to harm you. It is a plan to give you hope in the future. Napakaganda po niya. Actually, favorite verse ito ng marami. Ito yung plano ng Diyos sa atin. Ang plano niya ay para tayo ay pagpalain, pasaganain, to prosper us and not to harm us. And to give us hope in a bright future. No? Tingnan po natin. Sabi dito, God's plan for our lives. Napakaganda ng plano niya. Yun yung plano ng Diyos sa atin. Tapos pagdating sa atin, wala tayong gagawin na pagpaplano alinsunod sa plano ng Diyos. So dapat, ang Diyos may plano sa atin. He wants to prosper us. He wants to give us hope in a bright tomorrow or a bright future. In line with that plan of God, dapat doon natin ikokonekta yung plano natin. No? Yung plano natin. Ito bang plano ko ngayon sa aking negosyo, sa aking gagawin, ay nakakonekta sa magandang plano ng Diyos sa akin? Ito bang plano ko ito ngayon sa aking pag-aasawa, sa aking pamilya, ay nakakonekta sa magandang plano ng Diyos sa akin? Pag-isipan po natin. Di ba? Ang plano ng Diyos sa atin is to prosper us, to give us hope in a bright future. So, let us connect our plan to that great plan of God for us. Di ba? Ngayon, pagka magpaplano ka na sa mag-asawa, sa mga batang nandito ngayon, pag magpaplano tayo, ito yung plano ng Diyos sa akin. And I have to connect my personal plan, my family plan, my future family plan to the plan of God for me. Sabi niya, if His plan for me is to prosper me, so therefore my coming life should be a prosperous life. Hindi dapat ako nagugutom. Hindi dapat ako namamalimos. Hindi ko dapat iniaasa sa tsansa yung aking buhay. Nakakonekta siya dapat doon sa plano ng Diyos sa akin na ako ipaprosper niya. Diba? Ang ganda ng plano ng Diyos sa atin. It is our choice now kung nais ba nating i-connecta yung personal na plano natin doon. Amen? Glory to God. Sino pong gustong i-connecta yung kanyang plano doon sa magandang plano ng Diyos sa atin? Dapat po ganun, di ba? In all aspects of our life, let us connect yung mga plan natin. Our business, our personal plans, our family plans, our future plans should be connected to the plan of God for our life.